Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kumusta? Avid listener ninyo ako, Papa Dudut, mula sa radyo hanggang dito sa YouTube. At recently lang ay nakinig na rin po ako sa pamamagitan ng Spotify. Gustong gusto ko talagang makinig sa inyo, lalo na kapag bago ako matulog. Hindi kasi nakukumpleto ang araw ko kapag hindi ako nakakapakinig ng channel ninyo. Siya nga pala, ang kwento ko pala ay may halong katatakutan. Bago ako magsimula ay pinapaalalahanan ko na kayo na totoo at tunay na nangyari ito sa pamilya namin at hindi ko kayo pinipilit na maniwala. Basta wag nyo lang akong i-bash. Papa Dudut, tawagin mo na lamang ako bilang Jenna at dito kami nakatira ng pamilya ko sa Antipolo, Rizal. Nagsimula ito sa kakayahan kong makakita ng mga pangitain. Nangyayari kasi ito kapag may mga relatives akong malapit nang mawala dito sa mundong ibabaw. Most of the time, nananaginip ako ng hindi maganda tungkol doon sa specific person na yon. Sa una ay mananaginip muna ako ng mga bangka or barko. Tapos ay dagat, at ang sabi ng mama ko kapag ganun daw ay ibig sabihin ay luluha ako. O kaming lahat. Kasama din sa pangitain ang paglitaw ng kabaong sa aking panaginip. Sa probinsya kasi ng mama ko, ganyan ang kasabihan nila. Kaya kapag ganyan, nagsisimula na kami na mag-worried ni mama kasi baka may magkakasakit or may malubhang sakit na yung taong yon. At ilang araw na lamang ang itatagal niya. Siguro yung mga 2 to 3 months na ang nakakalipas. Nanaginip ako ng tungkol sa tiyahing ko na tawagin na lang natin sa pangalang Tita Weng. Noong time na yon, wala pa akong ideya na may sakit na siya. So ang napapanaginipan ko noon is may kasama daw akong nakasakay sa bangka. Tapos nasa gitna kami ng dagat out of nowhere. Sunod na panaginip ko ay may pinuntahan daw akong lamay and may nakalagay na malaking ribbon. Yung usually na sinusulatan ng name ng mga kamag-anak at dinidikit sa kabaong ganon. Ang nakalagay doon ay ang middle name na dinadala ko. Very alarming talaga, tapos ay tumawag na si mama sa probinsya nila and na-confirm niya na may sakit nga ang tiyahin ko. At dinala na sa ospital pero walang findings ang doktor. Ayaw namang magpadala sa albularyo ang mga kamag-anak namin kasi hindi sila naniniwala sa mga ganon. Lumipas nga ang isang linggo ay bigla na lamang akong na-distract sa ginagawa ko at hindi ko maiwasang maging balisa. Kasi may biglaang vision ako na may mga umiiyak na tao tapos may isang babae na nakaupo sa wheelchair na color pink ang damit tapos ang setting is nasa hospital siya. Pero blurred ang mukha noong babae in pink. Yun ang first time na bukod sa panaginip ko may biglang vision ako. Pagkalipas ng 3 araw, binalita sa amin ng isa ko pang tiyahin na patay na daw si Tita Weng.
sobrang distracted ako ng mga time na yon. Kasi first time na nangyari sa akin yung ganon. Para bang pinahiwatig na niya ng husto na malapit na siyang kunin ni God. Tapos nakakakita na rin ako ng mga hindi natin katulad. Yung tinititigan mo ng matagal tapos pagpikit mo lang ng mata mo saglit ay wala na sila. Pero hindi ko nakikita ang mukha nila. Katawan at mga suot lang nila ang nakikita ko. Samantala dati ay nakatira pa kami noon sa lupa na sinasakan ng lolo at lola ko. At minamanage yon ng kapatid ni mama na si Tito Andoy. At ang asawa nitong si Tita Ruby. Kasama din sa namamahala noon ang mga magulang ko. Bagamat ang angkan namin ang namamahala, hindi ito pag-aari namin. Kumbagay umuupa lamang kami sa may-ari ng lupa na kumpare mismo ni lolo. Papadudot malawak po ang lupa na sinasaka nila, may mga tanim na mangga, saging, pinya, niyog at mga gulay. At simula nang naipanganak ako dito na kami nakatira. Hanggang sa dumating na yung araw na nag-decide ang mga may-ari ng lupa na ibenta ito sa isang Chinese na negosyante para patayuan ng bodega ng mga semento. 17 years old ako that time nung pinalipat kami ng tirahan. Which is katabi lang din ng lupa na dati naming tinitirhan. Noong time nang nakalipat na kami, sinimula na ring putulin ang mga puno ng mangga at niyog doon. Tumulong na rin ang mga tito ko at lolo sa paglilinis para may mga panggatong kaming magagamit. At dito na nga nagsimula ang pangyayari na hindi namin makakalimutan. Isang gabi bigla akong nanaginip na nasa bangka ako at nakita ko ang tiyuhin ko na nasa kabilang bangka naman. Habang namamangka kaming pareho, napansin kong may pangpang sa hindi kalayuan at madilim sa parting yon. Mamayang kaunti ay may mga lumabas na mga imahe ng nakakatakot na nilalang. Para silang tao pero walang buhok. Walang mata pero may bibig at ilong. At matutulis ang kanilang tenga. Nagulat ako nang biglang lumusong ang mga ito sa tubig. Tinawag ko ang atensyon ni Tito sa nasaksihan ko at maski siya ay natakot sa nakita. Nagmadali kami sa pagsagwa ng aming mga bangka. Pero sa kasamaang palad ay naabutan si Tito ng mga nakakatakot na nilalang. Kinuha siya ng mga ito at lumubog ang kanyang bangka. Pagkatapos noon ay nagising na ako sa aking bangungot. Kinabahan ako kasi alam ko at ramdam ko na isa yung pangitain na mamamatay si Tito. Kinabukasan ay nabalitaan ko na lamang na biglang nagkasakit ang tito ko, pabalik-balik ang lagnat niya. At kahit na anong gamot ang ipainom namin ay hindi pa rin bumababa ang lagnat niya. Hanggang sa sumusuka siya ng mga dugo at unti-unting nangingitim ang mga kuko niya sa kamay at paa. Papadudot pinatingin namin siya sa albularyo sa unang pagkakataon pero ang sabi lang ng albularyo, "Huwag niyo na siyang iuwi sa bahay ninyo, dalhin niyo sa ospital." Dinala namin siya sa ospital pero kahit ang doktor ay hindi matukoy ang sakit niya. Lagnat lang naman daw talaga ang sakit ng tito ko. Pero nagtaka talaga ako dahil pagdating namin sa ospital bandang hapon, malakas pa si tito ko at ayaw nga niyang mag-wheelchair papunta sa room niya. Naglakad lang. Pero pagdating namin sa room niya, yung bed niya ay may bintana sa bandang uluhan niya. Pagkahiga niya may pusa na sobrang ingay, na sobrang creepy ang tunog niya. Tapos ay bigla na lamang sinabi ng tito ko na giniginaw siya. Kaya kinumutan namin siya ng lola ko. Pero bigla na lamang siyang nag-seizure tapos ay biglang tumayo siya sa kanyang higaan at tinanggal niya ang dextrose niya sabay sigaw ng magaling na ako.
Ang lakas niya parang sinasaniban tapos ay biglang hinimatay. Papadudot doon na nagsimulang nahihirapan na siyang huminga. Tapos ay nagtaka talaga kami dahil biglang may pumasok na itim na pusa at pumunta sa ilalim ng bed niya. Pinalabas ng lola ko yung pusa pero makalipas ang ilang minuto ay bumalik na naman sa ilalim ng bed ng tito ko. Pinaalis namin ulit pero biglang pumasok sa CR. Sinundan ng isang tito ko sa CR pero biglang nawala yung pusa. At yun na nga, pagtingin namin sa tito ko ay wala na siyang buhay. Namatay ang tito ko at nagtaka din kami dahil noong dinala namin siya sa morgue, pagtingin namin ay ang daming pantal-pantal na itim sa buong katawan niya. Siyempre lahat po kami ay nagdadalamhati. Hanggang sa naikwento ko nga sa mama ko na bago nga namatay ang tiyuhin ko ay nanaginip nga ako. Sabi ko sa panaginip ko ay nakita ko nga si tito na kinuha ng mga nilalang na nakakatakot. Kaya nagsuspetsa kami na hindi talaga pangkaraniwan ang pagkamatay niya. Samantala pagkatapos may libing ng tito ko ay kinausap kami ng albularyo na tumingin kay tito at ang sabi niya, ang tito ko daw ang hinihinging kabayaran ng mga engkantong nakatira sa mga puno ng mangga na pinutol sa dating tinitirhan namin. At hindi lang yon, 2 daw ang kailangan nila. Siyempre papadudot lahat kami ay kinabahan doon sa sinabi ng albularyo. Pero sabi ng mama ko ay pwedeng mahadlangan yon kung magiging matibay lamang ang pananampalataya namin sa Panginoon Diyos. Pero kinagabihan, muli akong nanaginip. Nasa bangka ulit ako pero nakadaong ito sa pampang. Sa harap ko ay isang madilim na gubat kasama ko sa bangka si Lolo. Balak niyang puntahan ng gubat pero pinigilan ko siya. Kasi nagmatigas si Lolo kaya hindi ko na siya napigilan pumunta sa gubat. Mamayang kaunti ay may nakita kong inanod na kabaong malapit sa bangka kung saan ako naroon. Dahil sa curiosity ko ay nilapitan ko ang kabaong na sira-sira at walang takip pero alam kong merong lamang patay sa loob. At yun nga papadudot. Paglapit ko ay naging balako sa aking nakita. Dahil ang nakita ko roon ay walang iba kundi si Lolo mismo. Pagkagising ko ay agad kong sinabi yon kay mama. Kaya yun papadudot ilang buwan lang pagkatapos may libing ang tito ko ay sumunod na si Lolo. Siyempre lahat kami nagdalamhati habang si mama ay napapatingin sa akin. Dahil alam niyang ako ang nakakakita ng pangitain kapag may kamag-anak kaming malapit ng mamatay. Samantala lumipas ang ilang taon ay wala naman akong nakitang pangitain kaya walang namatay sa kamag-anak namin. Siya nga pala ay meron akong pinsan na inampon ni na mama at papa. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Kuya Nilo. Papadudot sobrang bait niya at tinuring na namin siyang kuya at kapatid. Sa kabilang banda noong mga panahong yon ay nasa 23 na si Kuya Nilo. At nagbebenta siya ng mga damit online. Sa akin siya nagpapatulong kung paano ayusin yung account niya pag nahack. Minsan ako ang nag-livestream ng mga paninda niya bilang tulong na rin sa aking panaginip. Pero isang araw ay biglang nagkasakit si Kuya Nilo. May mga skin allergies na hindi gumagaling at pumapayat siya. Natutulog din siya na nakaharap yung paa sa pintuan which is hindi talaga maganda. Makalipas ang ilang araw yung isa kong kapatid si Nard, nilipat niya yung kama namin paharap sa pintuan. Alam ko na bawal pero hindi aware yung mga kapatid ko. Sinita ko si Nard pero sa halip na seryosohin ako ay hindi siya naniwala sa sinabi ko. Sumabit ang 12 midnight, gising pa ako noon nang may narinig akong ugong ng baka. Kasabay ng mga tahol ng aso pero nagtaka ako kasi
Wala namang baka o kalabaw sa subdivision dito sa amin. Sinabi ko kay mama tapos nagalit siya sa amin bakit ba daw nakaharap yung higaan sa pintuan. Sinabihan niya kaming magkakapatid na gumising at ilipat ang aming mga kama. Sinabi sa akin ni mama na narinig din niyo ni Kuya Nilo yung tunog ng baka. Bali si Kuya Nilo sa kabilang kwarto natutulog. Kasama niya ang bunso kong kapatid na si Eloy. Samantala bukod kay Kuya Nilo ay nagkasakit din ang tatay ko ng pneumonia. At nung napagdesisyonan ng tatay ko na magpa-confine, nang biglang tumawag si Eloy sa amin. At natataranta nitong sinabi na nangingisay si Kuya Nilo. Kaya agad kaming umuwi ng bahay at dinala din namin si Kuya Nilo sa ospital. Sa kabilang banda ako ang na-assign noon na magbantay kay Kuya Nilo habang nakakonfine ito habang si mama naman ang magbabantay kay Papa. Habang nagbabantay nakatulog po ako. At doon ay napanaginipan kong nasa bangka raw kami ni Kuya Nilo. Nagkwekwentuhan pa kami noon nang biglang tumalon ito sa bangka. Nagsisigaw ako sa pagkabigla at takot hanggang sa bigla na lamang lumutang ang kapatid ko sa hindi kalayuan. Sumagwan ako palapit sa kanya pero huli na dahil nakita ko sa panaginip ko na wala ng buhay si Kuya Nilo at naagnas na ang katawan nito, Papa Dudut. Sa kabilang banda makalipas ang ilang araw, nakita namin ang pagbabago sa kondisyon ni Kuya Nilo. Mabilis itong namayat as in naging butot balat siya. Nangingitim na rin ang mga balat niya at hindi na makapagsalita pa. Hindi na rin ito makatayo, Papa Dudut. Noong gabing yon ay hindi ako nagbantay at umuwi ako noon sa bahay dahil magre-review pa ako para sa exams ko. Ang kasama ko noon ay sina Eloy pati ang alaga naming aso. Bukas din ang pinto ng kwarto ko noon at nakita kong lumabas yung aso namin. Tinawag naman ito ni Eloy pero hindi na ito pumasok ulit hanggang sa nakatulog ang bunsong kapatid ko. Mga ilang oras ang nakalipas, yung aso ko ay biglang lumapit sa akin. Nakatingin sa pintuan, galit na galit yung aso ko tapos ay hindi siya mapakali. Hanggang sa biglang natakot yung aso ko at nagtago sa likod ko. Tapos ako naman natakot kasi alam ko na may mangyayari pero pinili ko na lamang na hindi magpaapekto pero biglang lumamig lahat ng balahibo ko. Sa katawan pati sa bato ko ay tumayo. Nagpasya na lamang akong lumabas ng kwarto para doon na lamang sa kusina mag-review. Sinama ko ang aso ko. Mamayang kaunti ay tahol ng tahol ang aso ko doon sa sala, sa mismong sofa. Medyo kinilabutan na ako noon kasi napansin kong parang lumundo ang kutsyon sa bandang gitna ng sofa na para bang may nakaupo doon. Nung una ay hindi ko yon pinansin. Pero biglang natakot ulit ang aso ko. Hanggang sa lumingon ako sa sofa at nakita ko yung anino na sobrang itim kahit siguro malabo yung mata. Makikita mo talaga. Papa Dudut, hindi na ako makagalaw hanggang sa sinabi ko ang katagang in Jesus name. Biglang akong pumasok sa kwarto namin ng kapatid ko at ginising siya. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Sinamahan niya ako hanggang sa matapos mag-review pero hindi ko sinabi kina mama. Kinuwento ko kina mama at tatay yung nangyari noong gabing nag-review ako tapos may kinuwento din si mama. Matutulog na daw sila sa ospital noon nang biglang natumba daw yung upuang bakante doon. Ang sabi ni tatay kay mama ay meron daw siyang nakikitang itim na anino na nakaupo at sinadya daw nitong itumba para makuha ang aming atensyon. Agad namang nagets ni mama kaya itanayo na lamang yung natumba at binaliwala niya ang nakikita ni papa. Malakas ang third eye ng tatay ko at parehas kami nang nakita. Sa kabilang banda ay lumala ang kalagayan ni Kuya Nilo hanggang sa dumating na nga ang kinakatakutan namin.
Isang umaga ay hindi na siya nagising. Siyempre nagdalamhati kaming lahat, lalo na ako kasi sa lahat ng kapatid ko ay si Kuya Nilo ang close ko. Habang si Papa naman ay gumaling sa kanyang sakit. Habang nakaburol si Kuya Nilo ay siya namang paglabas ng ospital ni Papa. Alam niyang patay na ang tinuring niyang anak pero hindi siya pwedeng umiyak dahil baka mabinat siya at muling magkasakit. Pero paminsan-minsan ay lumuluha siya. Hanggang sa isang araw ay kinausap ako ni Papa tungkol kay Kuya Nilo. Na noong nasa ospital siya ay nagising siya at nakita niyang nakatayo si Kuya Nilo sa side niya habang sina Mama at Ate Rose ay nakatulog dahil sa pagod. Nakangiti raw si Kuya Nilo at sinabi raw nito sa kanya na mahal siya nito. Nagpapasalamat din daw ito dahil kinupkup siya ni Papa. Tapos ay bigla na lang daw itong nagpaalam sa kanya at lumabas ng kwarto. Tiyempo namang narinig niya na nagkakagulo na sa labas at nagising na sina Mama at Ate Rose, ang pangatlo sa nakatatanda kong kapatid, at doon nalaman napatay na nga si Kuya Nilo. Mabilis namang inilibing si Kuya Nilo at pagkatapos noon ay ang pasyam. Pero alam mo ba, Papa Dudut, during the pasyam, nagpicture taking kaming magkakapatid malapit sa altar ng chapel. At nang reviewin ko yun kinagabihan ay nagimbal ako sa aking nakita. Dahil naroroon sa litrato si Kuya Nilo. Malabo ito pero kitang-kita pa rin ang kanyang figura at ang kanyang mukha. Ang sabi ni tatay sa amin basta daw namatay ang tao ay meron daw ilang linggo ang kaluluwa nito na bisitahin, balikan lahat ng napuntahan niya. Sa ilang linggo na yon ay naranasan namin yung kababalaghan na hindi namin malilimutan. Ngayon ay pinagpipray na lang namin ang kanyang kaluluwa na kung nasaan man siya ay sana'y matahimik na at wala na siyang magambala pa. Sa ngayon, Papa Dudut, ay patuloy pa rin akong nakakakita ng mga pangitain. Pero hindi lang sa pamilya o kamag-anak ko. Maski sa mga taong close sa akin. Nariyan yung may nakita akong pangitain na mamamatay ang 2 sa 6 na kaibigan ko at nagkatotoong lahat ng yon sa isang buwan lang. Pero sa awa naman ng Panginoon ay wala nang kinukuha sa mga kapamilya at kamag-anak namin. Pero syempre palagi akong nagdarasal. Katunayan, lahat kami palaging nagdarasal na sana'y humaba pa ang mga buhay namin at wag na akong makakita ng mga pangitain at signos. Papa Dudut, hanggang dito na lamang po ang sulat ko at muli maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Jenna. Maraming salamat, Jenna, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa aming programa. Ang kwentong ito ay tungkol sa pangitain, pero totoo ba ito? At saan ba ito nanggagaling? Maaari bang magbigay ng pangitain ng Diyos sa ngayon? Oo. Ayon po ito sa mga biblical scholars. Nagbibigay pa ba ng pangitain ng Diyos sa mga tao sa ngayon? Well, posible po. Dapat ba tayong umasa na mga pangitain ay maging karaniwang pangyayari sa ating buhay Kristiyano? Hindi po. Nakatala sa Biblia na nagsalita ang Diyos ng maraming beses sa pamamagitan ng pangitain. Mahalagang pansinin ang pagkakaiba sa pangitain ng pangitain at panaginip. Ang pangitain ay ibinibigay kapag ang isang tao ay gising, samantalang ang panaginip ay nangyayari kapag ang isang tao naman ay tulog. Hindi bibigyan ng Diyos ng pangitain ng isang tao at pagkatapos ay itatago ang kahulugan noon. Sa Biblia, sa tuwing ang isang tao ay humihingi sa Diyos ng kahulugan ng isang pangitain, tinitiyak ng Diyos na ipapaliwanag niya yon ng malinaw sa taong yon. Kung hindi, ang pangitain yon ay hindi galing sa Diyos. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel. Sana po ay makita nyo yan, ha? Kaistorya YouTube channel. At ang Gianna Vlogs. Yan naman po ang aming family vlogs. Sana po ay manood po kayo niyan.
ang Gianna Vlogs. Abangan ko po ang inyong mga komento. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.